May mga lalaking hindi kailanman naging sentro ng usapan. Walang yabang, walang pa-impress, walang ingay. Pero kapag pumasok sila sa isang lugar, may nagbabago. Hindi mo agad maipapaliwanag, pero ramdam. Tahimik ang galaw, kalmado ang tingin, parang walang hinahabol. At dito nagsisimula ang pagkahumaling ng mga dalagang babae. Hindi ito tungkol sa itsura o edad. Hindi rin ito tungkol sa pera o status. Ito ay tungkol sa presensya. Isang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita para maramdaman. Sa mundong puno ng lalaking desperado sa atensyon, ang lalaking marunong manahimik ay nagiging kakaiba. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niya kung kailan hindi kailangan. Sa video na to, bubuksan natin ng 7 hakbang kung paano nabubuo ang tahimik na lakas ng lalaking hindi hinahabol pero hinahanap. Una, kontrolado ang sarili. Ang unang pundasyon ng tahimik na lakas ay self-control. Hindi ito dramatic, walang esena, walang pabida, pero ito ang pinakaramdam ng babae kahit hindi niya namamalayan. Ang lalaking kontrolado ang sarili ay hindi basta tinatamaan ng emosyon. Kapag na-delay ang reply, hindi siya nagpapanik. Kapag hindi napansin, hindi siya nagagalit. Kapag may rejection, hindi siya nagmamakaawa. Tahimik lang, pero buo. Bakit ito mahalaga? Dahil ang babae, lalo na ang may isip, ay likas na nag-oobserba ng stability. Hindi niya hinahanap ang lalaking sobrang sweet sa simula, pero wasak kapag may konting discomfort. Hinahanap niya ang lalaking steady, yung hindi nagbabago ang ugali depende sa atensyong nakukuha niya. At ang lalaking may self-control, iyon ang eksaktong ipinapakita. Self-control means kaya mong pigilan ang bibig mo kapag gusto mong magpaliwanag. Kaya mong pigilan ang ego mo kapag gusto mong magyabang. Kaya mong pigilan ang paghabol kapag gusto mong patunayan ang sarili mo. Hindi ito kahinaan, ito ay disiplina. At ang disiplina ay tahimik pero mabigat ang epekto. Kapag nakita ng babae na hindi ka madaling matrigger, may nabubuong tiwala. Kapag naramdaman niyang hindi ka alipin ng emosyon mo, may seguridad. At kapag napansin niyang hindi ka umaasa sa reaksyon niya para maging buo, doon nagsisimula ang paghahanga. Hindi ka niya kayang kontrolin dahil kontrolado mo na ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaking tahimik ay madalas mapagkamalang misteryoso. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil hindi niya kailangang ipakita ang lahat. At sa bawat sandaling pinipili mong manatiling kalmado imbes na mag-react, mas lalo mong pinalalalim ang presensya na hindi kayang tapatan ng ingay. Pangalawa, hindi humihingi ng validation. Ang lalaking may tahimik na lakas ay hindi nabubuhay para mapansin. Hindi siya naghihintay ng papuri, likes o assurance para maramdaman na may halaga siya. At dito madalas nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Ginagawa nilang sukatan ng sarili ang reaksyon ng babae. Kapag may atensyon, mataas ang kumpiyansa. Kapag wala, bagsak ang loob. Ang lalaking hinahangaan ng mga dalagang babae ay hindi ganito. Kapag hindi ka humihingi ng validation, may kakaibang epekto ito. Hindi ka madaling hulaan. Hindi ka rin madaling manipulahin. Ang babae kahit hindi niya sinasabi, nararamdaman niya kung mang isang lalaki ay umaasa sa approval niya. At kahit gaano pa siya kabait, bumababa ang attraction kapag ramdam niyang ikaw ay nakatali sa opinyon niya. Ang lalaking buo sa sarili ay kumikilos dahil iyon ang tama para sa kanya, hindi dahil gusto niyang magustuhan. Kapag nagbigay siya ng atensyon, totoo. Kapag umatras siya, may dahilan. Hindi siya pabago-bago base sa mood ng kausap niya. At ang consistency na yan ang nagiging pundasyon ng respeto.
Hindi paghingi ng validation ay hindi pagiging malamig. Ibig sabihin lang nito, alam mo ang halaga mo kahit walang nanunood. Kaya mong tumahimik sa gitna ng usapan nang hindi nakakaramdam ng awkward. Kaya mong hindi mag-reply agad nang hindi nag-aalala na mawawala ang interest niya. At higit sa lahat, kaya mong tanggapin kung hindi ka pipiliin nang hindi nababasag ang pagkatao mo. Doon nagsisimula ang tahimik na paghanga. Dahil ang babaeng may isip ay naghahanap ng lalaking hindi niya kailangang buuin. Isang lalaking tapos na ang pundasyon at handang makasama, pero hindi kailanman aasa. Pangatlo, may direksyon sa buhay. Tahimik ang lalaking ito, pero hindi siya lost. May malinaw siyang direksyon kahit hindi niya ito ikinukwento sa lahat. Hindi niya kailangang i-announce sa mga plano niya dahil araw-araw niya itong isinasabuhay. At ito ang isa sa pinakamalakas na anyo ng atraksyon, ang lalaking may pupuntahan. Maraming lalaki ang maingay pero paikot-ikot. Maraming pangako, maraming salita, pero walang malinaw na direksyon. Ang tahimik na lalaki ay kabaliktaran. Kaunti lang magsalita pero may galaw, may routine, may disiplina, may progreso. At kahit hindi ito agad napapansin, ramdam ito ng babaeng marunong tumingin sa hinaharap. Ang direksyon sa buhay ay nagbibigay ng sense of safety. Hindi dahil ikaw ang magliligtas sa babae, kundi dahil alam niyang hindi ka nalulunod sa sarili mong kalituhan. Alam mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Alam mo kung saan mo inilalagay ang oras at enerhiya mo, at hindi ka madaling madistract ng panandalihang kilig. Kapag nakita ng babae na ang buhay mo ay hindi umiikot sa kanya, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Hindi dahil pinapabayaan mo siya, kundi dahil may sariling bigat ang mundo mo. At ang babaeng may ambisyon at isip ay gustong pumasok sa mundong may istruktura, hindi sa buhay na walang direksyon. Hindi kailangan na mayaman ka na o successful na sa mata ng iba. Ang mahalaga, gumagalaw ka patungo sa isang malinaw na layunin. Dahil ang lalaking may direksyon ay natural na kalmado. Hindi siya nagmamadali, hindi siya desperado. At sa katahimikan na yon, doon nag-uugat ang lakas na hindi kayang ipaliwanag, pero hindi rin kayang baliwalain. Pang-apat, marunong makinig, hindi nagmamadaling magsalita. Ang tahimik na lakas ng lalaki ay lalong lumalabas sa paraan ng pakikinig niya. Hindi siya nag-aabang ng turn para magsalita. Hindi rin siya naghahanap ng pagkakataon para magpakitang gilas. Kapag kausap niya ang isang babae, buo ang atensyon niya. Tahimik ang bibig pero gising ang isip. At sa mundong puno ng lalaking gustong laging tama, ang lalaking marunong makinig ay bihira. Kapag nakikinig ka talaga, may napapansin ka. Ang tono ng boses niya kapag may alinlangan, ang mga salitang inuulit niya kapag may mahalaga siyang pinapahiwatig, ang mga bagay na hindi niya direktang sinasabi. At dito nagkakaroon ng lalim ang koneksyon, hindi dahil marami kang sinabi, kundi dahil naintindihan mo siya nang hindi kailangan ng drama. Ang babaeng may isip ay mabilis makaramdam kung ang isang lalaki ay present o nagkukunwari lang. Kapag ramdam niyang hindi mo siya pinipilit i-impress, mas nagiging bukas siya, mas nagiging totoo. At sa ganitong espasyo, unti-unting nabubuo ang tiwala. Hindi dahil binigyan mo siya ng sagot sa lahat, kundi dahil pinakinggan mo ang tanong na hindi niya kayang itanong ng diretsyo. Ang tahimik na lalaki ay hindi natatakot sa katahimikan sa gitna ng usapan. Hindi niya kailangang punuin ang bawat segundo ng salita. Alam niyang minsan, ang katahimikan ay mas malinaw kesa paliwanag. At ang kumbiyansang manatili sa katahimikan ay senyales ng lalaking buo sa sarili. Panglima, hindi palaging available. Isa sa pinaka-hindi naiintindihang anyo ng tahimik na lakas ay ang kakayahang hindi laging available. Hindi ito laro, hindi ito pamisteryos. Ito ay resulta ng lalaking may sariling buhay na may laman.
May oras siya para sa sarili, sa trabaho, sa pagunlad at sa katahimikan. At hindi niya isinasakripisyo ang lahat ng ito para lang mapansin. Kapag ang isang lalaki ay palaging nandyan, palaging nagre-reply, palaging handa, unti-unting bumababa ang value ng presensya niya. Hindi dahil masama siya, kundi dahil naging predictable. Ang lalaking hindi palaging available ay nagdadala ng balanse. Kapag nandyan siya, ramdam. Kapag wala siya, may espasyo para ma-miss. Ang babaeng may isip ay hindi naghahanap ng lalaking laging nakasunod. Hinahanap niya ang lalaking may sariling direksyon at marunong magtakda ng hangganan. Kapag nakita niyang hindi ka madaling maubos, mas nagiging maingat siya sa kung paano ka tratuhin. Dahil alam niyang ang oras mo ay may halaga. Hindi palaging available ay hindi pagiging malamig o manhid. Ibig sabihin lang nito, marunong kang pumili kung saan mo inilalagay ang enerhiya mo. At ang kakayahang magsabi ng hindi ngayon nang walang guilt ay tanda ng lalaking may kontrol sa buhay niya. Sa ganitong tahimik na paraan, nabubuo ang respeto. At kung saan may respeto, doon kusang sumusunod ang paghanga, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil hindi ka kailanman nawala sa sarili mo. Panganim, may disiplina sa sarili. Ang tahimik na lakas ng lalaki ay hindi nakikita sa isang iglap. Lumalabas ito sa araw-araw na disiplina, sa mga bagay na walang pumapalakpak, walang audience kapag maaga kang gumigising, walang papuri kapag pinili mong mag-ensayo kaysa magpalipas oras, walang nakakaalam kapag pinigilan mo ang sarili mo sa mga bisyong madaling pasukin. Pero lahat ng yan naiipon. At ang naipong disiplina ay nagiging presensya. Ang lalaking may disiplina ay hindi pa bago-bago. Hindi siya umaasa sa motivation. May sistema siya, may rutina. At dahil dito, kalmado ang kilos niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya basta nadadala ng emosyon. Ang katawan niya ay maayos, ang isip niya ay malinaw, at ang oras niya ay may direksyon. Hindi niya kailangang ipaliwanag ito. Nakikita sa paraan ng pagupo, pagtingin at pagsasalita. Ang babaeng may isip ay sensitibo sa ganitang detalye. Ramdam niya kung ang isang lalaki ay magulo sa loob at ramdam din niya kung ito ay tahimik na matatag. Ang disiplina ay nagbibigay ng sense of reliability, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil alam niyang kaya mong panghawakan ng sarili mo kahit walang nagtutulak. Hindi mo kailangang maging extreme. Ang mahalaga ay consistent. Araw-araw na maliit na pagpili na pabor sa pangmatagalan. At sa katahimikan ng mga pagpiling ito, doon nabubuo ang lalaking hindi madaling matinag. Pangpito, kaya niyang umalis ng may dignidad. Ang huling anyo ng tahimik na lakas ay ang kakayahang umalis. Hindi galit, hindi drama, walang paninira. Kapag wala ng respeto, malinaw sa kanya ang desisyon at ito ang pinakabihirang katangian sa maraming lalaki, ang hindi kumapit kapag alam nang hindi na tama. Ang lalaking kayang umalis ay lalaking hindi takot sa pagkawala, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may hangganan siya. Alam niya kung ano ang kaya at hindi niya kayang tanggapin, at kapag lumampas na roon, hindi siya nakikiusap. Tahimik lang siyang umaatras, dala ang dignidad niya. Ang ganitong kilos ay nagiiwan ng malalim na marka, hindi dahil nananakot ka o nang mamanipula, kundi dahil ipinakita mong buo ka kahit mag-isa. At sa maraming pagkakataon, doon nagsisimula ang tunay na paghanga kapag nakita ng babae na hindi ka mawawala sa sarili mo kahit mawala siya. Hindi lahat ng pag-alis ay pagtatapos. Minsan, ito ay pahayag ng halaga, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, hindi ko kailangang ipaglaban ng atensyon na hindi kusang ibinibigay. At ang lalaking may ganitong paninindigan ay bihirang-bihira. Sa dulo, ang tahimik na lakas ay hindi tungkol sa pagkuha, ito ay tungkol sa pananatiling buo. At kapag buo ka, hindi mo kailangang mang-akit dahil ang presensya mo mismo ang nagiging paanyaya.